kapag natukoy na nila yung project, natukoy nila, ghost pala. Pero wala na po yung pera, Mr. President. Ano kayo, Mr. President, nagkamali ako sa aking minuta, pero yung pong guaranteed price, yun po ay nandun sa Agricultural and Fisheries Modernization Act. Price guarantee po ang nakalagay. Pasensya na po, tumatanda na po kasi tayo, Mr. President. Hindi naman po halata, Mr. President. Mr. President, the proposed Section 106 of the General Provisions requires agencies to post in their respective websites various information on infrastructure projects, including geotag photos and exact project coordinates. Nangyari po ito, Mr. President, dahil nga po sa ginagawa nating pag-uusisa sa maanumalyang flood control projects. At napatunayan natin na dahil nga po rito sa kawalan ng proper coordinates sa ginagamit ng DPWH, yung IMS nila, yung kanilang PCMA, yung kanilang MYPS, idagdag pa natin yung Survey 123 na sinasabi nilang most accurate, pero hindi rin po ganun ang kinalabasan. Dahil sa baba ay talagang namamanipula pa rin yung mga flood control projects. They are dependent on their encoders and project engineers sa baba na madali naman pong lagyan, palitan ng litrato para sa ganun ay yung progress report ng bawat projects ay lumitaw kunwari na tapos na. Pero actually, wala naman pala. Inamin din po, Mr. President, ng dating Secretary ng Department of Public Works kasama ng kanyang mga USEC, bagamat sinasabi nila na geotag, real time, pero sa bandang huli, Mr. President, ay umamin na dahil sa kawalan naman nila ng satellite o direct server, hindi nila talaga magagawa. At pagkaraan, umamin na lang na ang kanila palang updating is only made every end of the month. Ang tanong po, Mr. President, sa ganito pong kalagayan, paano kaya natin mapaninindigan itong Section 106 ng ating General Provisions? Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. In fact, itong modification ho natin sa Section 106 on Transparency in Infrastructure Project, marami ho dito nakuha ho namin from the civil society organization. For example ho, dapat i-upload po documents in machine-readable format. So hindi na ho siya yung pipicturan lang ng phone, i-upload. Dapat ho machine-readable. Pwede ho ma-search, pwede ho mabasa ng computer. At nagdagdag pa ho tayo ng mga iba pang i-upload ho nila like feasibility study, detailed engineering, program of work, proof of coordination with LGUs where the project will be implemented. And then si Senator Kiko Pangilinan nagdagdag ng which one yung dinagdag? Saan yun? Saan yung dashboard? Saan yung word na dashboard? Ito. Senator Kiko Pangilinan po ay nag-amend din ho. All implementing agencies shall maintain an online infrastructure transparency dashboard. So real-time ang makikita na ho natin. Accessible to the public, indicating all documents required under this section. So proactive na ho yung pag-upload ng dokumento ng mga agencies, Mr. President. So yun po yung essence nitong modification dito po sa Section 106. Mr. President, ganun din po yung pangangatwiran nila na sa ngayon ay nagagawa nilang geotag at real time. Ngunit dahil nga po sa kakulangan ng satellite na hanggang ngayon ay wala naman ng DPWH sapagkat ang katwiran po nila napakamahal daw po nito. Inamin po nila na without the satellite tsaka yung direct server, hindi nila magagawa yung real time. Kasi po kanilang
frequency ng pag-update is only once a month. Sa ganun pong kalagayan, napakalaki po ng panahon kung saan yung mamamanipula po yung project. Kaya po kung hindi natin sila mapipilit na magkaroon ng direct server o kaya talagang mag-invest sila sa satellite, wala po yung wala po yung real time. Wag po tayong masyadong maniniwala doon. Kaya po, Mr. President, pati nga po doon sa budget ng Philippine Science Agency, ang representasyong ito ay naimungkahi sa kanila na pwede nyo bang tulungan ka ako ang DPWH sapagkat kayo po naman ay meron ding kakayahan sa pamagitan ng satellite. Natutukoy po ninyo ang mga lugar at ang tamang panahon kung saan at kailan dapat itanim ang ating mga pananim. Baka naman po matulungan po ninyo ang DPWH dito po sa kanilang problema. Alam po ninyo, Mr. President, ang dahil doon sa suggestion na yon, nagkaroon po yata ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DPWH at saka ng Philippine Science Agency na sila po ay magtutulungan. So, Mr. President, gusto ko rin po sanang malaman sa pamagitan ng Philippine Science Agency kung pwede silang makipagtulungan sa Commission on Audit. Dahil yung audit po sa huli na po nila nagagawa. Puro sila post-audit, kaya po kapag natukoy na nila yung project, natukoy nila, ghost pala. Pero wala na po yung pera, Mr. President. Yun po yung isa sa mga challenges natin, Mr. President. Maraming salamat ho, Senator Marcoleta, dyan sa inyong tanong at tama ho kayo na hindi ho nating completely malalabanan po itong corruption kung hindi ho tayo gagamit ng bagong teknolohiya. So isa po sa mga itinutulak ng administrasyon sa pamamagitan ng DepDev ay ang paggamit nitong satellite-based platform for integrated infrastructure planning, monitoring, and policy development. Actually, to date, meron ho tayong mga satellite technologies na sa NAMRIA, bumibili rin ho sila ng mga satellite maps. Sa Philippine Space Agency, may satellites ho tayo. Sa DNR, meron rin ho silang binibiling satellite maps, pero kalat-kalat ho. So ngayon gagawin ng unified, no? At integrated na po itong satellite technology at gagamitin to across all different agencies and different applications. Most importantly, the infrastructure projects. So meron hong ganun na move ang DepDev para gamitin itong teknolohiyang ito. Mr. President, yung po palang sinasabi kong PSA, hindi Philippine Science Agency, Philippine Space Agency po, or PhilSA. Correct po. On local sourcing of food products or produce, Mr. President, the committee's proposed new provision on national food purchase and local sourcing requires the government to directly purchase from local farmers and fisherfolk the agricultural produce needed for various projects. Ito po ay nandyan po at sinasaad sa Section 11 po ng Sagip-Saka Act po, Mr. President, o Republic Act 11321. At talaga pong sa Section 11 ay sinasabi naman, national and local government agencies shall directly purchase agricultural and fishery produce or products from accredited farmers and fisherfolk cooperatives and enterprises. Mr. President, 6 na taon pagkatapos po ang batas na ito na sa Sagip-Saka ay naipasa noong 2019, ano na po kaya yung estado ng Sagip-Saka Act? Ilan na po kaya ang government agencies, both national and local, ang nasa posisyon para sila na po ang direktang bumili ng local produce po ng programang ito?
naglagay ho tayo sa budget ng 500 million po to operationalize yung Sagip-Saka Act. At ito po ay kasama na ho dito capacity building, pagbibigay po ng grants sa mga agricultural cooperatives, pagbibigay rin po ng training sa mga local government units. No? So, meron ho tayong fund na in-establish to operationalize itong Sagip-Saka. Dito po sa proposal ho natin. Ang ibig ko pong sabihin, Mr. President, kung meron po tayong datos na pwedeng mapagbasihan, gaano na po karami ang nabili, ano-ano pong mga produce ang nabili natin mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Napakasarap po kasing isipin na kapag nakita natin po yung ganong klaseng mga datos, ay masasabi nating yung pangako ng batas na ito ay naiimplementa po sang-ayon sa kanyang layunin. Hindi lang po tayo nagbigay ng budget para sa ganoon matugunan nating ganap. Bakit ganito lang ang binigay nating budget ay napakarami palang direktang nabibili mula sa national and local governments. Meron po ba tayong datos, Mr. President? Magandang tanong ho yan. Mamaya po ay Department of Agriculture ang nakasalang po for their budget. So, tingin ko ho, mas maganda pong maitanong later on na yung datos na yan. I'm sure meron ho silang datos na dala. Salamat po, Mr. President. Kasi po kaya ko po may pipilit na itanong ito dahil sa marami pa rin po na nakikita natin o naririnig, maski sa social media po. Napakarami pong magsasaka na imbes na ibenta po nila yung mga kamatis o kaya yung mga sibuyas o repolyo kaya, tinatapon na lang nila eh. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, parang hindi talaga nabibili. Sayang naman po, lalong-lalo na po yung mga kamatis at sibuyas. Hindi na kayang dalhin sa palengke, sinisira na lamang po. Nakakaawa po yung ganong kalagayan, Mr. President. Meron pa po tayong isang batas, Mr. President, na kung titingnan at babalikan natin. Ito po yung Republic Act 7601 o 06. Kung tawagin po natin ito, Ginoong Pangulo, ay Magna Carta for Small Farmers. Yung pong Section 25 nito ay may pangako na price support sa mga magsasaka po natin. Meron po ba tayong mekanismo tungkol dito sapagkat noong mga nakakaraang araw po, pinagtalunan na po natin napakarami pong magsasaka, lalong-lalo na po sa Central Luzon, halos nagmamakaawa rin po na paano pa po kami mabubuhay, sabi nila. Ito pong aming bagong gapas na palay ay bibilin lang ng 7 pesos to 8 pesos per kilo. Yan naman pong sinuwerte kami na nabilad namin ay nasa 11 to 12 pesos. Talaga pong ito po ay pagbenta ng luging-lugi na po ito eh. Sa kabila po ng merong batas na umiiral, Mr. President, bakit po nagmamakaawa ang ating mga magsasaka kung pag-uusapan po yung presyo ng palay? Meron palang pangako na price support, Mr. President. Nasabi lang ho sa akin ng DepDev na itong price support po ay ginagamit po sa pagbili ng LGUs ng mga produkto ng ating mga magsasaka. National government rin po, ito rin yung kanilang ginagamit na presyo, Mr. President. NFA, kasi NFA, one of our big buyers yan para po sa kanilang buffer stocking. No, so yan din po yung ginagamit na presyo para hindi ho masyadong mababa yung presyo
na binibili ng ating gobyerno. Tama po kayo, Mr. President. Nagkamali ako sa aking minuta. Pero yung pong guaranteed price, yun po ay nandun sa Agricultural and Fisheries Modernization Act. Price guarantee po ang nakalagay. Pasensya na po, tumatanda na po kasi tayo, Mr. President. Hindi naman po halata, Mr. President. Amen. Nandun po sa Agricultural and Fishery Modernization Act. Yun pong price, Price guaranteed price for palay. Correct po. Tama. Sana po ay magkaroon na po ng katuparan yun para sumaya ng konti po yung ating mga magsasaka. Ito po, actually, kaka-issue lang po ng Executive Order Series of 2025 establishing the floor price of palay and providing trigger mechanism for its implementation. Ito po ay kaka-issue pa lang. So ito na po yung pinapatupad pong floor price of palay. Mr. President, yun pong executive order na yan is only a reiteration of the law. Ang tinatanong po natin, paano po magkakaroon ng katuparan? Inulit lang po natin yun sapagkat nasa batas na po talaga yun With or without their executive order, yung batas po kailangang natutupad. Sapagkat yun po ipangako sa mga magsaka para ma-incentivize naman sila, lalong-lalo na po sa panahong ito na alam nila na halos gumagapang po sila upang itaguyod po nila ang kanilang pamumuhay, Mr. President. Opo, Senator Marcoleta, tingin ko ang pinaka magandang matanong ay yung Department of Agriculture na pagtapos nito, sila na po ang sasalang. Salamat po. Sa unprogrammed funds naman po, Mr. President, the provision on priority order under the unprogrammed appropriations has been deleted in the committee report. Ang na-delete ito po. Nevertheless, prioritization of funding of the purposes under the unprogrammed appropriations may be as follows, presented from top priority. At yun nga po ay, yun po sa ilalim nun sa sub-item A, sub-item B, napakarami po nun. Kasama po yung personnel benefits, social services, Government of the Philippines counterpart on FAPs, infrastructure projects, other priority projects authorized within the purposes numbers 1 and 3 to 11. What is the rationale for deleting the priority order? How will the Department of Budget and Management now determine what constitutes priority? Dahil po reduce natin yung number of line items or purposes unprogrammed appropriations from 11 to 7, hindi na ho kakailanganin ng prioritization. So, dahil ang kailangan lang, tatlong cash items lang po ang nakalagay sa unprogrammed, ito po yung dalawang foreign assisted project at yung modernization. So dahil yan na lang po yung, actually dalawang purposes na lang, foreign assisted projects and modernization, hindi na ho kailangan i-prioritize. No? So pagpasok ko ng mga new and additional revenues, doon na sila pupunta. Pero meron pa po tayong dinilit, Mr. President, sa unprogrammed appropriations. Ito po yung strengthening assistance for government social programs, 45 billion. Program on risk management, 3.6 billion. Refund of the service development fee for the right to develop the Nampidai property sa Tokyo, Japan,
210.6 million, at saka yung insurance premium po ng ating sa ating mga government assets, 2 billion, Mr. President. Maybe you know why these funds for these programs under the UA deleted, Mr. President? So pagdating po doon sa sagip, tinanggal na ho natin yan dahil yung mga pangangailangan po ng ahensya ay nakalagay na po sa program appropriations. So that's one reason kaya ho natin tinanggal. The rest po ay tinransfer rin ho natin sa program appropriations po. So itong mga items na ito, except for yung refund of service development fee, kasi itong service development fee sa right to develop the NEM Panday property in Tokyo, Japan, may kaso pa ho ngayon. So hindi pa ho naman kailangan ibalik until ma-resolve yung kaso. The rest, nasa program na ho siya. Doon po sa ating property sa Japan, Mr. President, will this not risk violating contractual obligations that might affect diplomatic commitments related to this project? Or to So this? far ho kasi meron pang litigation ho ngayon. Pwede ho tumagal yung litigation. If ever na magkaroon ng resolution, pwede naman ho kunin sa contingent fund. Pero meron pa pong na-delete, Mr. President, yung program appropriations na 2 billion allocation for Marawi Seeds Victims Compensation Program. Ang ibig po bang sabihin nito, Mr. President, yung budget po for compensation o reparation do sa internally displaced persons do sa Marawi Seeds as mandated under Republic Act 11696 at yung Compensation Act for 2022, sana po natin kukunin po ang magiging funding ng dalawang batas na to, Mr. President? Actually, meron na ho siyang existing sa program, about 1 billion po. So itong unprogram is karagdagan. So linipat ho natin additional 1 billion to the program. So 2 billion na po yung kanilang appropriations for that, Mr. President. 2 billion pesos na po. Related po dun sa pinag-uusapan nating mga geotag and real-time coordinates po sa DPWH, meron din pong kaparehong programa ang DBM. Tinawag po nilang Digital Imaging for Monitoring and Evaluation Project, DIME. Paano kaya po ito, di kaya mag-overlap na naman po ito sapagkat, yun nga po, pinagsisikapan nating ayusin yung application ng DPWH, tumutulong na po yung Philippine Space Agency, pagkatapos meron pa pong Project DIME ang DBM. Hindi kaya mag-overlap ito, Mr. President? Tama ho kayo, Senator Marcoleta. In fact, yan rin ang notice ko. Magkasama nga ho tayo doon sa Philippine Space Agency at pareho tayo nagmungkahi na magkaroon ng satellite imaging yung Philippine Space Agency dahil meron na tayong mga satellites na nasa space. So yan ang gagawin po ng DepDev to integrate all of this mapping kasi marami nga ho, may NAMRIA, may DNR, merong DBM, ngayon DPWH magkakaroon. So pare-parehong mapping at geotagging activities ang gagawin nila. So ang DepDev ngayon may plano na gawing integrated para iisa na lang, no? Pare-parehong mapang gagamitin nila real time at hindi masasayang yung pera natin kasi allocate tayo ng pera, nag-allocate tayo ng pera sa iba't ibang hensya, pareho naman ang ginagawa. So hindi na po natin babudgetin yung Project DIME, Mr. President?